Isa na naman pong pagbati ng maganda at mapagpalang araw sa lahat po na taga-subaybay at nanonood ng programang ito, Ang Daan sa Kaligtasan. Sa atin pong mga first-time viewers, welcome po kayong lahat sa isa na namang episode nitong Prophetic Insights, na kung saan tayo po ay magbabahagi naman ng mga kaalaman, katotohanan na hango sa propesya at mga current events na pinag-uusapan ngayon at tayo pa rin po ay nasa usapin ng pagbabakuna. At sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-uusap ay isang baliktanaw muli sa kasaysayan ng Biblia na kung saan ibinabalik ang kaparehas na sistema na magbibigay sa atin ng linaw kung bakit hindi po tayo pwedeng makisangkot sa gawain ng sanlibutan, lalo't higit dito po sa kampanya ng pagbabakuna. Subalit bago po tayo magpatuloy ng ating pag-aaral, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin. Sa umaga pang ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo upang maghingi uli ng tulong at kaawaan, gabayan ng Banal na Espiritu, na sa iyong pag-aaral, bigyan kami ng pagkaunawa ng katalinuhan, O Diyos. Gabayan po kami, O Diyos, at bigyan ng pagkatagumpay. Marami pong salamat sa lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pag-aaral po sa oras na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakatuon o nakasentro sa pagbalik tanaw sa isang kwento ng Biblia sa kasaysayan na kung saan ito po ay nangyayari muli ngayon at ibinabalik sa ating harapan na sana'y magbigay ng linaw sa atin na sabi ko nga po kanina ay hindi tayo, lalo tayo sa atin na bayan ng Diyos, isa ito sa mga dahilan na hindi po tayo kailangan o dapat magsangkot sa kampanyang ito. At ang pag-aaral po natin sa oras na ito ay pinamagatan nating modern day Nimrod. Nimrod sa makabagong panahon. At kung mapapansin niyo po dyan, yan po ay larawan ng Papa ngayon at titingnan po natin kung sa anong larangan, sa paanong paraan ibinabalik niya ang kwento ni Nimrod at siya ay kumakatawan ngayon na Nimrod sa makabagong panahon. So bago po natin tingnan kung sa anong aspeto masasabi natin ito, ay atin munang balikan ang kasaysayan nitong si Nimrod dito sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Henesis, ang kabanata ay 10 at talata 8 hanggang 10. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore, it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord, and the beginning of his kingdom was Babel. So dito mga kaibigan, mga kapatid, ay pinapakita sa atin ng talatang ito na itong si Nimrod ay isang dakilang mangangaso at naging dakila sa harapan ng Panginoon. At ang sabi doon, ang pasimula ng kanyang kaharian ay tinawag na Babel o Babel. Na kung saan hango ang salitang Babylon. At ang sabi ng kasunod na talata o kabanata, dito po sa kabanatang 11, ito ang ginawa niya, na magpapatunay na sa modernong panahon, itong modernong Nimrod ay may kaparehas na adhikain at sistema at panukala. Ang sabi po ng kabanatang 11, and the whole earth was of one language and of one speech. Gusto ko pong tandaan natin ito mga kaibigan, mga kapatid, itong one speech in one language. Ang sabi diyan, and it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city, and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So, ito mga kaibigan, mga kapatid, kwentong ito,
ito ay isa lamang pagpapakita ng isang tao na may adhikain na i-unite ang buong mundo, para sa isang adhikain, o gusto nilang iwasan yung isang bagay na pinangako ng Panginoon na hindi mangyayari. Ngayon po, ang sabi sa kasunod na talata, "And the Lord came down to see the city in the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one." Tingnan po natin, this one, the people is one, this represents the world. "And they have all one language, and this they begin to do. And now, nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and they confound their language, that they may understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of the earth, and they left of the city. Therefore, the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and found thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth." So sabi dito mga kaibigan sa talata, nakita ng Panginoon na, may isa na silang salita. Nagkakaisa sila. May isa silang kaisipan. Kumakatawan ito sa sanlibutan mga kaibigan, mga kapatid. The world has one language and one speech and one mind. Sabi ng Panginoon, halika, guluhin natin sila sapagkat hindi ito ang ating panukala. Ang panukala natin mula sa pasimula ay kumalat sila sa buong mundo at isubdue nila ang earth. Pero itong mga taong ito, ang kaisipan nila mga kaibigan ay magkaisa at tumira lang doon sa isang lugar. Kung kaya, makikita natin mga kaibigan, mga kapatid, na ito po ay maliwanag, na pinapakita dito sa kwentong ito that the very idea of building the Tower of Babel ay maliwanag na magrebelde sa Panginoon. Tandaan po natin mga kaibigan, Tandaan po natin yan. Maliwanag na ang purpose ng pagtayo ng Torre ni Babel ay to defy, to oppose, and rebellion sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagpanukala na makatapos ang baha ay hindi niya nagugunawin muli ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Subalit itong mga taong ito ay tila baga hindi sila naniwala sa salita ng Diyos at kanilang dinify ito, at ang sabi nila ay baka sakali na bumaha uli upang tayo makaligtas, so magtatayo tayo ng tore na aabot ng langit upang hindi maabot ng baha. So, sabi ko kanina, ito ay maliwanag na defiance, maliwanag na rebellion sa ating Panginoon. Ito ang kanilang panukala. Ngayon, ang sabi dito ng Christ Triumphant, page 70, "The schemes of the Babel builders ended in shame and defeat. The monument to their pride became the memorial of their folly. Yet, people today are continually pursuing the same course, depending upon self and rejecting God's law. It is the principle that Satan tried to carry out in heaven, the same that governed Cain in presenting his offering." So, nakita natin na sa paragraph na ito ay ipinapakita mga kaibigan, mga kapatid, na ang sabi doon ay yung monumento, yung kaisipan ng mga tao ay nagpalabas lamang ng kanilang folly or kamangmangan. Subalit, ang sabi doon, may mga tao ngayon na ganun pa rin ang kaisipan. Ibig sabihin, may tao ngayon that like Nimrod, nag-iisip siya na i-unite ang buong mundo para sa adhikain na labagin ang kautusan ng Panginoon at tumayo siya na siya ay parang Diyos. Siya ay parang Diyos. Ngayon, ang sabi sa patuloy na paragraph,
the existing confusion of conflicting creeds in sex is fitly represented by the term Babylon, which prophecy applies the word loving churches of the last days. They speak wickedly concerning oppression. They speak loftily, trampling upon human rights in disregarding divine authority. Ano po? So ito mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi dito, ang kalituhan ngayon, ano po, na nangyayari ay bagay na bagay upang gamitin ang terminolohiyang Babylon na kung saan inaaplika nitong propesiya sa iglesia ngayon na umiibig sa sanlibutan. Ano po? Sapagkat sila ay nagsasalita ng kasamaan at hinuyurakan nila ang bawat karapatan, konsensya ng bawat isa at nilalabag nila ang kalooban ng Panginoon. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, tingnan natin sa kapanahunan ngayon kung saan lalapat itong mga kataga na ito. No? Na ang sabi kanina, there are people who are pursuing the same course as the old people in that time who built the Tower of Babel. May mga tao ngayon na kaparehas nun ang punteriya ng adikain. Ano po? At ang sabi dito, ito ay bagay na bagay, akmang-akma sa iglesia ngayon na umiibig sa sanlibutan. Ano po? Na pilit yunuyurakan ang karapatan, ang konsensya at linalabag ang kautusan ng Panginoon. Ngayon, sa ating pamagat ay pinamagatan natin itong the modern day Nimrod. At ang larawan doon ay walang iba, larawan nitong si Pope Francis. Ngayon, maaaring sa makakita nito at makarinig na rumirespeto sa kanila, sasabihin na itong bagay na ito ay very offending. Pero gusto ko lamang pong ipakita, lalo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, na itong taong ito, ano po, this man of sin, ito ay akma na akma doon sa karakter at adhikain nitong si Nimrod in the old days. Ano po? Tingnan po natin mga kapatid ang isang article na ito ng Crux. Ito po ay ng June 11, 2021. Pope urged Catholics and evangelicals to continue working for unity. Christians together can change the world. That was the message Pope Francis gave Wednesday to Catholic, evangelical, and Pentecostal leaders gathered for this year's John 17 retreat, encouraging them to continue on a path of unity. Together in love, we Christians can change the world. We can change ourselves because God is love. Ano po? A new path for reconciliation of Christian. So dito pa lang mga kaibigan, mga kapatid, sa article ito ng Crux, ay ipinapakita sa atin na itong si Pope Francis ay naghahangad siya na i-unite niya ang buong mundo. Ano po? Ang sabi dito, all Christians, denomination, lahat tayo ay magkaisa dapat. Magkaisa. Ito ang adhikain at ginawa nitong si Nimrod. Hindi po baga. Ano po? Kung kaya dito pa lamang mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita na natin ang kaisipan nitong taong ito na i-unite ang buong mundo. Ngunit, ang sabi kanina, itong unification ng buong mundo sa panahon ni Nimrod is a clear evidence of rebellion against God, trampling upon conscience and rights, as well as denouncing the law of God. Tingnan po natin mga kaibigan ngayon kung paano ito isinasagawa din ng taong ito. Ang sabi po dyan, the Pope is once again calling for a unity and solidarity among the nations like never before. And he believes that the key is an education alliance. So hindi lamang mga kaibigan, mga kapatid, yung Christian world ang gusto niyang ma-unite, but the whole world. Ano po? He is looking forward to a time where the whole world will be united, mga kaibigan. At alam niya ang kaparaanan nito. At ang sabi niya, ang paraan dito ay itong Education Alliance or Educational Pact, ano po, na tinatawag niya. Ngayon,
Itong educational pact ay alam natin na ito ay proposal of the Laudato Si encyclical niya, which is bringing to the front the Sunday observance. Pero, mayroon siyang isang encyclical na ang title ay Fratelli Tutti. At may proposal siya ng New Humanism. Ano po? Dito sa encyclical niya, ay pinopose niya itong New Humanism. Ngayon, ano po ba itong New Humanism na sinasabi nitong taong ito? Ang sabi po mga kaibigan ng The Fatima Center, New Humanism advocates freedom from God. Archbishop Vincenzo Zani, Secretary of the Congregation for Catholic Education, who has been tasked with organizing the event, explained the theological vision behind this New Humanism, saying that God withdraws in order that man might be free. Vatican ABP organizing Global Education Pact touts Pope's New Humanism where God withdraws. So ito po mga kaibigan, New Humanism, nitong si Pope Francis ay nangangahulugan daw na kailangan mag-withdraw ng Panginoon para tayo magkaroon ng kalayaan. Hindi ba ito defiance and rebellion sa ating Panginoon? Na para tayo magkaroon daw ng kalayaan ay kailangang umalis o mag-withdraw, magbitaw sa atin ang ating Panginoon? Ito ang kanyang pahayag at ito ang kanyang pagkahulugan nitong educational pact at New Humanism na kanyang pinopropose. Ano pa po? Ang sabi sa patuloy, the glaringly contrast Christ's appeal to come follow me, the idea that God withdraws to allow for the possibility of human freedom is a Masonic idea. It implies that if God doesn't withdraw, we are not free. It implies that our freedom consists in being away from God. It advocates the Masonic. So sa panahon po mga kaibigan, mga kapatid, nitong si Nimrod, it seems to be that they want to be free from God and God must withdraw para magkaroon sila ng freedom. Ano po? At yung freedom na yun mga kaibigan, mga kapatid, ay gusto nilang magkaroon, ang sabi nga doon, na magkaroon din tayo ng sarili nating pangalan, ano po? At tayo ang maggugobyerno sa mga tao. Hindi na ang Panginoon. Hindi na ang Panginoon. Yun ang kaisipan ni Nimrod. Itong taong ito ay ganoon din ang kaisipan niya. Ano po? Umalis muna ang Panginoon, mag-withdraw siya, at pag nag-withdraw siya, tayo ay may kalayaan, subalit sa kalayaang ito, siya ang magiging Diyos. Ano po? Siya ang magiging Diyos. Sapagkat, ang kaisipang ito, ang sabi po dito mga kaibigan sa patuloy, now, atheist, modernist, and Freemason see God as boogeyman. And accordingly, they see His commandments as oppressive rules that we need to be liberated from. Their idea of freedom is to escape God and live in their own hellish zone. Accordingly, they maintain that there is no eternal damnation after death. It calls to mind an often expressed line of the Freemason that hell is nothing more than being away from God, and what's so bad about that? Sabi niya, walang problema dito sa impyerno sapagkat ang impyerno lang naman ay yung pagkahiwalay mo sa Panginoon at ito ang maganda. Sapagkat ito ang tunay na kalayaan sa Panginoon. Ano? At ang kanyang kautusan ay panggigipit ito sa atin at kailangan nating makalaya dito. So kanina mga kaibigan, mga kapatid, sinabi sa atin ng patotoo na itong pursuance itong si Nimrod at kanyang makasama ay direkta na paglabag sa kautusan ng Panginoon. At dito mga kaibigan, mga kapatid, ay pinapakita din sa atin na ito ang kaisipan nitong taong ito. Maging sa pandemya mga ngayon, mga kapatid, ito ang kanyang kaisipan. Tingnan po natin. Ang sabi ng isang article, a united humanity will rise from pandemic-stricken world, Pope says. Itong pandemic, ang sabi niya, ito ang mag-unite sa atin. Kung kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, ngayon, makikita natin that the world has one mind, one language, and one speech. At walang iba mga kaibigan, mga kapatid, ang kanilang language, ang kanilang speech is none other than to be vaccinated. The whole world needs to be vaccinated. That we will be united, a united world after this pandemic-stricken society, mga kaibigan, mga kapatid. So ito ang panukala ng taong ito. Ano po? At sa kanyang katekism o katekismo, makikita
na itong mga panukala na ito ay nakapaloob sa tinatawag nila na common good. Ang sabi po dito, Article 3, the third commandment, 2188, and respecting religious liberty and common good of all Christian should seek recognition of Sunday and that church holiday as legal holiday. Ano po? So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, itong common good, tingnan po natin, common good is equals to Sunday as legal holiday. Ano po? So, itong common good, mga kaibigan, ay pagsulong walang iba ng Sunday sacredness, ng Sunday observance by law. Ano po? Tandaan po natin yan. Itong encyclical ni Pope na Laudato Si ng fraternity ay walang iba. Ang kanyang purpose is to unite the whole world for this common good. At itong unification na ito ay mangyayari lamang dito sa educational pact na pagsulong nitong new humanism na tayo ay maka-withdraw sa Panginoon at tayo magkaisa. At ang sabi dito, for the common good, para sa ikabubuti ng lahat. At itong ikabubuti ng lahat ay walang iba kundi ang pagdala sa ating harapan nitong Sunday law. Ano po? Sunday observance. Ngayon mga kaibigan, saan papasok dito itong pagbabakuna dito sa mga bagay na ito? Tingnan po natin ang isang article. Ang sabi ng BBC News, COVID, Vatican says coronavirus vaccine is morally acceptable. Itong COVID-19 vaccine daw is morally acceptable. Bakit sinasabi nilang morally acceptable? Mayroon bang objection that this vaccine can be morally unacceptable? Tingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang isang article ng The Christian Post. Ang sabi po dito, Vatican okay taking COVID-19 vaccine even if developed via aborted fetal cells. Ito ang sinasabi ni Pope na morally acceptable dahil itong bakuna daw ay kinuha sa mga fetal tissue. Ibig sabihin, inabort yung tao, yung bata, na ang sabi ng ibang doktor, ito mga aborted fetus ay 14 weeks pa lang sa sinapupunan. Inabort nila, which is immoral action, but it is for the common good, kaya ang sabi nila, morally acceptable. Ano po? Tingnan natin. Hindi ba ito confusing na okay lang na pumatay para magbuhay ka ng iba? Anong rasyonale makikita natin dito na balanse sa mga bagay na ito? Kung kaya ang sabi niya, moral acceptable naman to. Kahit pa, galing ito sa fetal tissue, no? Ngayon, ang sabi niya, itong vaccination ay morally acceptable when there is no alternative. Pero, yung may mga alternative naman, ay hindi naman nila pinapayagan. Katulad nga po nung presidente ng Madagascar, may alternative sila. Yung herbs na natuklasan nila na magandang panggamot sa COVID, pero hindi nila pinahintulutan. Sabi nila, moral acceptable if there is no alternative. Ibig sabihin, pag may alternative, hindi natin ito papayagan. Pero yung bansa na may alternative, hindi naman sila pumayag. Especially to us Seventh-day Adventists, we have the alternative medicine. Ano po? Yung natural remedy. Ibig sabihin, we can reject this because we have the alternative, natural remedy. But it is not acceptable to them. Ano po? So, dito mga kaibigan, mga kapatid, makikita natin kung ano ang panukala ng taong ito. Sapagkat ang sabi niya, hindi lang morally acceptable ang bakuna, kundi ito ay nakapaloob din sa kanyang common good. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Ang purpose niya is to unite the whole world. Sa pag-unite niya ng whole world, sabi niya, ito ay magiging posible by educational pact. Ano po? Itong educational pact niya includes his encyclical Laudato Si in New Humanism na mag-withdraw ang Panginoon
At dito sa unification na ito, may-unified lang ang buong mundo by bringing out the common good. At itong common good na ito, mga kaibigan, ay walang iba sa pagdala sa ating harapan ng Sunday Sacredness. Ngayon, sinabi niya na itong vaccination ay pag-promote nitong common good. Ibig sabihin, pag prinomote mo o tinanggap mo ang bakuna, ay kinikilala mo ang kanyang common good at pumapabor ka na dalhin sa ating harapan ang kabanalan ng linggo. Tingnan niyo po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Isang article na ito. Ang sabi diyan, Pope Francis and bishops appear in new vaccine PSA. Getting vaccinated is an act of love. He added, vaccination is a simple but profound way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. The Vatican has vowed an all-out effort to overcome hesitancy, encourage widespread vaccination. Dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, that the whole world has one language, and it is to vaccinate the people. At ang sabi niya, itong vaccination is but a simple but profound promotion of common good. Sapagkat itong common good ay kabutihan o ikabubuti hindi lamang ng sarili mo, kundi ng karamihan. So ngayon, pag hindi ka nagpabakuna, yun daw ay selfishness sapagkat iniisip mo lang ang sarili mo. So pag nagpabakuna ka, hindi lang iniisip mo yung sarili mo, kundi iniisip mo yung kapwa mo. That's why ang sabi niya, vaccination is an act of love. Nakita niyo po, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po yung nasusundan nyo ang flow ng ating study. Ano po? Na itong vaccination ay bahagi ng common good at itong common good ang mag-unified sa buong mundo. Ano po? Ito ang mag-unified sa buong mundo. Katulad ng panahon ni Nimrod. Ano po? Kung kaya nga, sila ay nagpalabas ng guidelines sa kanilang mga, ang tawag doon, mga parish church. Sabi dito, ng WKBN, updated COVID-19 guidelines released for diocese in Pennsylvania. To get vaccinated, our response to the pandemic falls under the commandment to love your neighbor as yourself. For as a member of the Church of Pittsburgh, any response to COVID must be guided by the Catholic social principle of solidarity and the common good. In the words of the Pope Francis, vaccination and masking are acts of charity. So ito daw po, pag tugon mo sa pagbabakuna, ay nakapaloob doon sa hamon ng Panginoon, hamon ng Pope, ng solidarity. Eh, itong solidarity, ito ay nakapaloob sa kanyang encyclical na huli na ang pamagat ay Fratelli Tutti or brotherhood, that we are one. The world ay kaisa. Ano po? Tayo lang iisa. Magkaroon tayo dapat ng isang language at isang speech. Just like the command of Nimrod to his fellow. Ano po? So, dito pa lamang, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagpapatunay na itong taong ito ang masasabi natin na modern day Nimrod. Ano po? Subalit, sabi ko nga, kung kaya tayong bayan ng Diyos ay walang dahilan upang tayo po ay makisangkot sa kampanyang ito ng pagbabakuna. Sapagkat itong pagbabakuna, kung titingnan natin ang maraming research, ay hindi naman talaga ito purpose na magprotekta. Sapagkat sa nauna natin mga presentation, ito ay way of control para lamang madala nila ang mga tao sa ilalim ng kanilang pamumuno na magkaisa at makontrol nila. At itong pagbabakuna, mga kaibigan, mga kapatid, na kinakampanya nila, ang sabi nga dito sa pag-aaral natin, ay isang kaparaanan para ma-unite ang tao na palayo sa Panginoon. Ano po? Katulad ni Nimrod, na ang kanyang panukala is to oppose the authority of God, to rebel against God, to defy against God, itong taong ito, kaparihas na kaisipan ang kanyang pinapanukala. Ngayon, kaya nga wala tayong dahilan
upang makisangkot tayo dito sa kampanyang ito ng pagbabakuna sapagkat may iba silang purpose sa mga bagay na ito. Ano po? Yan ang malinaw. Kung kaya nga, ang sabi ng patotoo, dito po sa Medical Ministry, page 45, this is not the Lord's plan. You are not to unite with unbelievers in medical work. Neither in this the Lord's plan. His words to you is, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he as believeth with an infidel? And what agreement has the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God, and they shall be my people. You are to receive the grace of Christ, the great medical missionary. His divine wisdom will be given to you if you will refuse to yield to the inclination to link up with the world. This is a condition, mga kaibigan, mga kapatid, na ibibigay sa atin ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya ng pagpapagaling, kung tayo daw po ay hindi tayo magigipag-confederate dito sa sanlibutan. Kung kaya nga, sabi dun sa unang phrase, it is not the Lord's plan na tayo ay makisama sa kanila dito sa medical work. Bakit? Sapagkat ang kanilang kaparaanan ay taliwas sa paraan ng Panginoon. So there is no reason for us, na makisangkot tayo sa kanila sapagkat hindi ito ang panukala ng Panginoon. Anong sabi ng verse dyan? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang sabi ng John 15:19, but because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Ito ang panukala ng Panginoon. Huwag nating ibigin ang sanlibutan at anumang nasa sanlibutan. Alam niyo po ba na ang sanlibutan dito ay hindi yung earth physically mismo? The world that is referred here are the people. Kung babalikan natin ang Genesis, nang sabi doon, the earth has one language and one speech. Yung earth doon, mga kaibigan, ay hindi tumutukoy sa physical na earth na planeta. But yun ay tumutukoy doon sa tao. So dito, mga kaibigan, yung world dito, excuse me, yung world dito ay hindi tumutukoy sa physical na sanlibutan, kundi ito ay tumutukoy, mga kaibigan, mga kapatid, sa ano po? Sa sangkatauhan. Kaya maliwanag, mga kaibigan, na hindi tayo pwedeng makasangkot sa kanila. Subalit, ang problema, ito po, marami sa atin, iwan ko lang po, kasama dito siguro ang ating mga leader, na takot tayo dito sa Babylonia. Kaya ang sabi ng Jeremiah 42:11, be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid. Be not afraid of him, saith the Lord, for I am with you to save you and to deliver you. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa hari ng Babylonia sapagkat ililigtas kita. Kaya kitang iligtas, Kaya kitang sakluluhan. Kaya kitang ipagtanggol. Huwag kang matakot. Ngayon, mga kaibigan, ang tipo ay parang marami sa atin ang takot, kung kaya, susunod na lamang. Na hindi karapat-dapat. Kaya nga po, ang sabi ng patotoo, ng Review and Herald, March 24, 1896, let the watchman on the walls of Zion not join with those who are making of none effect the truth as it is in Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, tayo ang watchman of the walls of Zion, huwag tayong makisama doon sa mga tao, making none effect of the truth. Kanina, yung grupo ni Nimrod, ay they trampled the truth. The same way, ang sabi sa patotoo kanina, na today, many people are pursuing the same course
to disregard the rights of others and the law of God. At wala tayong karapatan na makisangkot dito. Ano po? Yan ang sabi. Let them not join the confederacy of infidelity in popery. No? Nakita natin mga kaibigan that this vaccination na nangyayari ngayon ay kampanya nitong Santo Papa. At ang sabi doon, wala tayong karapatan na magipag-confederate dito sa popery. Wala tayong karapatan mga kaibigan. Lalo tayong bayan ng Diyos. Let them do their thing alone. Tayo ay may sarili tayong trabaho. Mga kaibigan, mga kapatid. So dito pinapakita sa atin ano po, nang sabi dyan, and Protestantism in exalting tradition above scripture, reason above revelation, and human talent above the divine influence and the vital power of godliness. Pinapaitaas nila yung kaisipan nila. Ano? Na kahit sinasabi ng Panginoon na tayo ay ganito, huwag tayong sumunod, huwag tayong gumamit nito, mas mahalaga ang reason nila. Ay, ito naman ay ganito. Ito ay siyensya, ito ay maligtas naman. Mga kaibigan, mga kapatid, this is a clear defiance to the will of God. Mga kaibigan, nakita po natin na sa pag-aaral natin ito, itong taang ito is fitted to represent Nimrod in the modern days. At ang kanyang adhikain, kaparaanan, at panukala ay kaparihas niya. Maaring iba lang ang aspeto, pero isang adhikain to unite the world. But this unification is to directly oppose and rebel against God. Maliwanag po yan. Ano po? Kung kaya, tayong bayan ng Diyos ay wala tayong lugar para sa kampanyang ito na tayo ay makipag-isa sa Kanya. Lalo po tigit dito sa larangan ng panggagamot ng pandemyang ito sa kaparaanan ng pagbabakuna. Sapagkat may sariling paraan na binigay sa atin ng Diyos na dapat nating tangkilikin. Ang sabi po ng Ministry of Healing, ang sabi po dyan, there are many ways of practicing the healing art. Maraming kaparaanan daw. But there is only one way that heaven approves. No? God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax or delimitate the system through their powerful properties. Pure air, water, cleanliness, proper diet, purity of life, firm trust in God are remedies that want of which thousands are dying. Yet these remedies are going out of date because their skillful use requires work that the people do not appreciate. Fresh air, exercise, pure air, and clean sweet premises are within the reach of all with but little expense. Ano po? Ang sabi dito, maraming paraan ang pwede mong magamit sa pagpapagaling. Subalit, isa lamang po ang pinapahintulutan ng langit. Maliwanag po mga kaibigan, mga kapatid, na itong kaparaanan na ito ang paraan ng Panginoon. Tandaan niyo po na nang sinulat ito ng ating propeta na sa Ellen White, sa panahon niya po ay mayroon ng bakuna. Bakit? Kung ito po ay panukala ng Diyos, bakit hindi niya ito idinagdag sa mga bagay na ito? Na sinabi niya sana na maraming paraan ang pagpapagaling subalit isa lamang ang inaaprubahan ng Panginoon at ito ang natural na kaparaanan. Ang malinis na hangin, tubig, kalinisan, at inoculation. Bakit hindi niya sinalim mga kaibigan, mga kapatid? Sapagkat maliwanag po na ang sabi doon ay itong mga bagay na ito ay hindi ito nagdadala ng pagkasira ng sistema katulad na ginagawa nitong drugs ngayon. Na itong pure air, kahit ma-overdose ka, wala nga itong overdose eh. Itong fresh air, kahit sobrahan mo ay hindi ka magkakasakit sa sistema mo. Itong tubig ay hindi ka magkakasakit sa sistema mo. Ano po? Temperance, hindi ka magkakasakit.
Trust in God kahit sobrahan mo, hindi ka ma-overdose. Pero itong mga bagay na ito, itong drugs na tinuturok sa atin, pag sinubrahan mo ito, it will debilitate the system through their powerful properties na magsisira ng iyong katawan. Kaya sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, isa lamang ang paraan ng Panginoon. Natural remedy. Wala nang iba. Walang alternative. Walang additional. Walang provision. Walang excuse. Sapagkat ang mga bagay na ito, ang sabi dito, is within our reach. Subalit, nagiging out of date sapagkat tayo hindi natin na-appreciate sapagkat nangangailangan yun ng skillful effort para magawa natin. Ang tao kasi ngayon, gusto nila instant. Okay na. Tusok, okay na. Subalit itong lahat ay hindi aprobado ng ating Panginoon. Isa lamang sa lahat ng ito ng kaparaanan ng pagpapagaling. May by drugs, may Chinese medicine practices, pero mga kaibigan, sa lahat ng yan, ang tanging pinapaboran lang at pinapahintulutan ng ating Panginoon ang paggagamot sa pamamagitan ng natural na kaparaanan. Mga minamahal, sana po makita natin ng malinaw na itong kampanyang ito ng pagbabakuna ay isang adhikain nitong modern day Nimrod para ma-unite ang buong mundo. Hindi para luwalhatiin ang Panginoon, kundi yurakan ang karapatan ng bawat tao, yurakan ang kautusan ng Panginoon, at suwayin ang kanyang kalooban at mamuhay na malayo sa kanyang kagustuhan. Kaya walang kaparaanan, walang tsansa na tayo dapat ay makiisa dito. Doon tayo sa panukala ng Panginoon, sa kaparaanan ng Panginoon, ito ang gusto niyang lakaran, dahil ang gusto ng Panginoon, lumakad tayo ng patuloy sa tunay na daan ng kaligtasan. Ang pagpapala nawa ng langit ang muling sumaatin sa oras na ito.